yung rally, ibang VP yung nakita natin na I think so. very different doon sa mga usual na pronouncements niya. Kasi kumbaga parang makita mo talaga, alam natin tagilid talaga tong laban na to sa ICC, but yung camp ni VP would always, hindi siya tumutodo ng banat eh. Pero noong rally, noong 29, talagang niratrat niya talaga yung At saka hindi lang niratrat, Joey, I Oo. think she laid the foundation saan pa nagsimula itong kaso ni PRRD. Hinimay-himay niya, no? Correct. Si VP, talagang kinalampag niya yung ICC na may perang involved dito. Yes, meron. Yung kaso lang ni PRRD ang nagpapatakbo sa opisina ninyo. Correct. Ang tinawag niya talaga na tuta ang ICC ni Marcos. Ng Marcos. Correct. Kasi Trillanes. sabi niya, ba't hindi ko sasabihin? Sumusunod kayo sa gusto correct. ni Bongbong eh. I must say that it was also during that Davao time that I realized talaga that there's no hope sa ICC. And I'm even going to talk about it further, that they are going to convict PRRD. Kahit nga i-reveal hindi mabigay-bigay sa 8-year-old person. So, that to me is very telling, where is your sense of justice there? Diba? How can he, in any way, shape, or form, influence the proceeding, commit further crimes, or be a flight risk? Hindi na nga makalakad. 3 steps lang to, matumba na. How many times na natumba sa loob? Nobody's talking about it. Hello. Live ko na, friend. Live na to. Hello. Di mo na kumasya. Alam mo kasi doon sa Davao lang mo nag-live together, no? Yes, this is our live. Hello. Alam mo, iba din pa. Pula na pala talaga ng mukha. Hello po sa mga viewers ni Joey. Kamusta po kayong lahat? It's basically Joey. Nandito po siya ngayon sa Europe. Kape-kape lang po kami. Habang pinapanalangin na. Habang pinapanalangin natin na ma-dismantle na ang ICC. Correct. Alps, congratulations pala dun sa rally. Congratulations. No, I think yung rally talaga kasi it's very short notice, Joey, no? It's parang anong ni-notify ka, parang hindi ka na natulog. Kaya hindi na talaga. It was on a Monday, actually on a Sunday, and then yung information na disseminate lang sa Monday. So we basically have almost 1.5 day lang to prepare. And I think that preparation was important kasi nga nakita natin na yung collaborative effort talaga ng mga kababayan natin. No? Because the success will not be there at all kung hindi wala yung cooperation. At saka lalo na sa mga volunteer, Joey, I really owe it to the volunteers as well na nag-respond agad na nandun sila. Shout out kay Ma'am Emily ng UFG ng Europe and Tatay Amik. Correct. Mga leaders. Avalry sa Belgium. DDS Belgium, DDS Switzerland, I think. Si maraming mga nag-respond maraming mga Ma'am Avaline Alba. At saka yung taga from Australia na si Ma'am Nini. We're just saying it on top of our on top of our marami yung sana yung mga hindi ko ma-mention ay wag magtampo kay Alvin. Ayan, pero yung mga volunteers, grabe yung mga volunteers talaga, I swear. Ang dami nila, and then talaga tanggalin na natin yung green screen, be. Tanggalin ko na. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa iyong tahanan, Alvin. Thank you very much. Ganun ba yan? Sira, no? Yung pa kasi, pero yung pa dapat din siya. Nakita ko. Teka. Wait, kita mo. Nangyari? Dapat mapush yung pa. Dapat yan yung nakahang. Yan, perfect. Ayan, ganyan. Correct. Sige. Yun. Ayan. Perfect. Ay, baba mo na ko. Sige, okay na yan. Mataas para tayo, friend. Para paya tayo lahat. Ayun. Ako lang naman tayo nakita. Sige, move natin dito. Ayan, okay. Perfect. Hola from Madrid. Ayun. Pero again, actually, nag-lose weight na ako just to be defensive, no? Ayan. At dito, teka, pag-usapan lang natin, Alz, nung the rally was, kasi yung ICC can only accommodate about 100 talaga. Actually, we are more than 100 tayo. Dun eh. Pero ang importante yung Joey, because kasi nag-set up na kami, ang dami talagang
ang pulis pumunta na agad, nagtanong Mm. sila, ano ba gagawin niyo dito? Mm. And then, hindi naman talaga allowed ang mag-tent doon, but they allowed us to have tent kasi under the circumstances, mainit talaga. Yes, mainit talaga. So, sabi nila, may tubig ba kayo? May pagkain ba Thank you kayo? kay Ma'am Geraldine, yung Tent ni Ma'am Oo, Geraldine, kay yung Ma'am tent Geraldine, niya. thank you talaga. and yung nag-provide ng sounds. Yung si Ma'am, Ate Charmaine, Kuya King, sila, Oo. Kuya, si Roger, and then Mm. si Cons, and yeah. Mm. So that's why, very thankful sa mga tao ito because they're really doing this para kay PRRD. Mm. Sa totoo Yes. lang. Mm. Ayan. So, guys, pa-share ng ating live dahil alam niyo naman, para tayo ay may laban-laban sa algorithm. Please share the live to our friends, to your friends, your lovers, and your enemies. Ayan. Para, para masaya naman tayo. Ganyan. At, Albs, yung rally, ibang VP yung nakita natin na I think so. very different doon sa mga usual na pronouncements niya. Kasi kumbaga parang makita mo talaga, alam natin tagilid talaga tong laban na to sa ICC, but yung camp ni VP would always, hindi siya tumutodo ng banat eh. Pero noong rally, noong 29, talagang niratrat niya talaga yung At saka hindi lang niratrat, Joey, Oo. I think she laid the foundation saan pa nagsimula itong kaso ni PRRD. Hinimay-himay niya, no? Correct. Tama, hinimay. Sino ba yung nag-submit ng communication? Sino bang involved? At saka not only that, she even went further back talaga. Ano bang history na isang Trillanes? Diba? Sinabi niya, bakit ba? Saan ba siya involved? Sino personality ba? Ang involved siya in as far as yung tinatawag na anti-corruption campaign ko ni Trililing. So I think it was very evident na, si VP, she's a no-nonsense person. She wants to talk about something, and that something is parang alam ko ang sinasabi ko. So there's definitely Melkor, babasahin ko yung yung comment mo. Pero pagka in-spam mo to ng in-spam, iba-block na kita. Meron tayo dito sa aking live. Kailangan pag ikaw ay troll, dapat ikaw ay may ambag sa usapan at hindi pa ulit-ulit. Yes. So, kung gusto mo na pagkakitaan ng live ko sa pamamagitan ng pang-troll mo, kailangan magaling kang mang-troll. Hindi po pwedeng cut and paste. Sabi niya, Lenny Robredo at Lisa Ontiveros ang tunay na may malasakit sa mamamayang Pilipino. Tabuhay mo. Pero ako may comment niya, ako makeup artist ni Lisa Ontiveros. Hindi man masyado magaling. Kasi sobrang puti ng mukha. Hindi ko nga, I swear to you, bakit mo ginaganyan yun? Kasi meron siyang malasakit sa floor industry. Totoo. Parang yung bangkay na sila. So, sobra ha. Ano po yung makeup ni Luis? Gastos masyado yung niya. Diyos me, ayan. Okay tayo, Melcor. Okay na tayo, Melcor. At sabi ko na pwede ka na makapaningil dyan sa magbabayad sa imputang. Ina ka. Pagka inulit mo pa yung comment mo, block ka na. Yung next na comment mo, kailangan galing-galingan na. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Arjean Alde, sa inyo pong pa-super sticker. Thank you very much. Correct. Ang tawag dito, si VP, talagang kinalampag niya yung ICC na may perang involved dito. Yes, meron. Yung kaso lang ni PRRD ang nagpapatakbo sa opisina ninyo. Correct. Ang tinawag niya talaga na tuta ang ICC ni Marcos. Ng Marcos. Correct. Kasi Trillanes. sabi niya, kasi ba't hindi ko sasabihin? Sumusunod kayo sa gusto ni Bongbong eh. Diba? Personally, I was asked today na, why do you not believe in the ICC? I think, diba, I remember we were in Davao. Yung sabi ko sa'yo na, sorry Alves, pero I do not trust ICC anymore. Ako may reservation pa. Pero may reservation. Ano ko ba yung story niyan is, I'm trying to convince Joey to believe in the judicial process, ICC. Kasi ako may reservation talaga ako all the time. Okay, give the benefit of the doubt. I still want to trust as a system as far as the process of kaso ng PRRD. Pero alam siya talaga yung guys sa amin. Hindi na, wala. Kinuha na nga sa atin ng sapilitan. Sabi ko, the mere fact na, kasi we were together nung interim release hearing ni PRRD. Remember, November 28. Yung umiyak tayo. Tapos na naman. Kasi sa akin, I was crying during that time because I know that is a confirmation on my end sa isip ko na wala na tong ICC. Kasi the mere fact that they're not going to allow an interim release in a case na very, very questionable ang pag-aaresto, very, very questionable ang respect sa rights ni PRRD, and they're not going to allow an interim release. Ano na to? Tagilid na tayo dito. They're just going to keep PRRD as long as possible sa detention. So, sasabi ko talaga kay Alves, masyado kong mabait. Hindi na ako, wala na to. Sabi niya, hindi kasi... Tirahin mo na! Magkanahin na natin. Sama-sama na tayo dito. Ibagsak tayo dito. Uy, totoo yan, guys. Ako talaga yung medyo may reservation. Angel squad nga.
Kasi dati parang meron ring na baka naman Kaufman would be able to pull it off. But it was also, I must say, Joey, that it was also during that Davao time that I realized that there's no hope sa ICC. And I'm even going to talk about it further, that they are going to how to say that, convict PRRD in this regard. Kasi nga, there's parang wala akong nakikitang reservations on their side, even the way how they handle their decisions. The decision is vague. Gina-justify pa nila yung wala naman talaga. It's not anchored sa law. You anchored it, sabi nga ni VP during the rally, on a book written by someone with absolutely questionable credibility, or news reports, or NGO, the government organizations report, which is basically a detractor of the former president. So basically, alam mo yun, there's wala na. I think ICC lost its credibility nung time na sinurrender nila si PRRD. And there is a checklist of surrender signed by Lacanilao. Signed by Lacanilao. And there is a question there asking, was the right of the accused respected? Invoking Rule 59, yun. Ganun, was the right of the accused? Kasi there were a series of questions. Checklist kasi siya eh. So, part of the Rome Statute is making sure that a person being surrendered to the ICC, the person being surrendered to the ICC must conform with the law of the country of origin kung saan siya inaresto. So, kung sino yung magsusurrender sa kanya na bansa, dapat yung kanyang karapatan under the law of the originating country must have been respected. Ganon. And the answer of Lacanilao was, I do not know. Or, do not know. Correct. O, ganon. That should have been the very reason for them to refuse accepting the former president. Or even if they are, ito lang sa akin eh. Huwag na tayo magplastikan ICC, milking cow nyo si PRRD. If you at least wanted to have a cloth of due process in your handling of PRRD's case, ito man lang sana yung ginawa Alvin eh. Oh, okay, if this is the case, okay, since dinala nyo na yan dito, ang lamig-lamig, wala kang magagawa kundi i-detain ito. But in the interim, can you please tell us, Philippine government, can you please make a comment on the surrender papers of bakit do not know ang answer dito? O ngayon ikaw naman Duterte, sagutin mo nga yung answer nila. They would be able to hold PRRD maybe for a month or so while sorting that out. But that is not even provided to PRRD. He was not afforded that kind of back and forth to make sure that his right as a Filipino, which protected by the Philippine Constitution, there was no guarantee that it was conformed. Diba? So parang sa akin, ino mo ka, tapos sasabihin mo sa aming international justice, hindi ka respeto sa proseso. Correct. Diba? So, and also, Joey, on top of that note, parang hindi mo siya mawala sa ko. March 12, dumating si PRRD dito. March 14, ura-urada, gusto nilang i-present si PRRD for confirmation. Siya ba talaga yan? Hindi man nila question yung proseso nangyari sa Pilipinas. Basically, sabi nga ni VP, we do not care in as far as the manner kung paano, anong ginawa kay PRRD, anong proseso, ganito, basta as long as surrender, tanggapin na namin. Correct. That's all very telling. Yeah, exactly. You're supposed to be the epitome of what international law is. And as far as particularly, yan yung mga soberanya natin dyan yan pa yung mga due process or whatnot, kasi sa ganyang sitwasyon, ay crimes na tinatapit dito, hindi na domestic crimes, di ba? So, that's the point. Dapat, all the more, you should be more tedious and strict to the due process na supposedly nandyan yan as safeguards to ensure na hindi ka lang basta-basta ulihin, di ba? By anybody. Correct. And for me, yung ganitong klaseng pag-handle ng ICC sa former president who is the most trusted, most approved president, ibig sabihin ito si PRRD, may mandato to ng Pilipinas. May mandato ng Pilipinas, ng Pilipino, may mandato ng Pilipino to si PRRD. Assuming, for the sake of argument, this is one of the topic that brought up kanina nung may nag-interview sa akin. Sabi niya ganun, sabi ko, ma'am kasi ganito sabihin na natin na totoo yung mga allegations kay PRRD. The Filipino people had already spoken. His ways address the problems of the Filipino people. He is a duly elected president. Okay? It was approved by the people. Kasi nung bumaba siya, 88, 82? Pumapalo ng ganun yung kanyang mga approval surveys, yung kanyang satisfaction survey and trust surveys. I mean, that's the highest any president would receive in world history. In world history. Diba? These are data with accepted methodology na na-measure na noong 2022 before siya bumaba. So para sa akin, parang
Tapos sasabihin ng ICC, what we did is wrong. Mm. Who are you to tell us how to run our country? Correct. Diba? Yung nga, wala nga kayong bidet dito sa Den Haag eh. Mm. Diba? Pag sinabi namin, ay offended kami at yung aming human rights ay na-violate because we do not touch our popo in the Philippines. Mm. Diba? We do not, we wash our popo in the Philippines, we use tabo. Mm. And tabo is holy for Filipino. Correct, totoo yan. Pag gusto namin tabo dito, we say we are offended. Mm. Diba? Can This can be can we tell, diba? I mean, can we tell Den Haag to change their ways? No. Diba? So, parang sa akin, I mean, you know what I'm saying. You cannot tell another culture what is important in your life. Kasi kanya-kanya tayo dito ng problema, kanya-kanya tayo ng perspektibo on how to run our causes. Diba? So, kung kunwari, hindi nyo trip dito sa Pilipinas kasi yung mga Pilipino kumakain ng fetus. Kunwari, ganon, diba? Pwede kung business sa Pilipinas, ikat nyo lahat ng economic ties because your values is not the same with us. Correct. Diba? But you do not tell us what to do. Diba? You do not tell us na, because we know better, we are white. Correct. And you are Asian. Yan yung gusto ko. It is anchored on history na they feel elevated that all of the other races existing in this globe. Totoo lang na what to me, it's coming across as mas supreme ba yung international law ko, no? Which is, by the way, existing, wala ka naman talagang independence because, you know, member states are actually giving money sa'yo para ma-operationalize mo yung mandato mo. No? So basically, there's a certain level of influence yung mga nagbibigay ng pera sa'yo, di ba? So, yun yung punto de vista ko na, wait, wag mo kami sabihin na independent ka kasi pag sabihin ng pinaka-highest donor mo na, oy, by the way, investigahan niya. ICC should be very transparent. How's your finances, ICC? Exactly. Sino nagbigay? Who's funding you now? Saan napunta yung $2 million? Yung mga ganyang question na yan, no? Was it accepted in as a form of charity? Diba? Was it taxed to begin with, lalo dito sa Netherlands? Yun medyo wag nyo kaming, do not, make a fool of us because we're just Filipinos and we're supposed to be not critical, no? And subservient to exactly. whatever and however you define justice. Exactly. Diba? We are far more in that sense, no, even better because even without the supposed tools to navigate the complexity of this life, we survive. We are resilient, diba? Yun yung atake sa inyo, nasa inyo na lahat eh, kumbaga. But still, you still cannot, how to say that, respect a sovereign country's decision kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Yun man yung punto ko. Correct. So, ay nako. Ano masasabi mo dun sa, Joey? Alam mo, sabihan kita about sa rally, there's a lot of people saying na, alam naman yan ng mga viewers mo na magaling ka talaga magsalita and that, there was really fire sa sinasabi mo, kayo ni Pao actually, na your own respective point of views about what's happening to PRRD and your take about what's happening to the country was really echoed in that very small moment, no? I think our message was very, very clear, no? When we said that we had to put an end to what ICC is doing sa affairs ng Philippines, which is dapat, di ba, ngayon ang sinabi ko, we have to focus. Ang Philippines, I believe the Philippines has its own. Not our own decisions in life. Na I think dapat matagaan opportunity to handle our own dilemmas. Correct. Without the interference with ICC. Ano naman, Joey? Ano yung question? Okay. Pakinig na kasi transcript. Hindi pa transcript. Try ko pa. Yung speech daw. Message na sabi yung mga tao na talagang nakikita nila yung stance niyo ba? Ang support, iba matay ng stance, but really it was echoed there. Sala ko magsalita. That's friend. Ito sa speech mo. But first and foremost, I'm thankful ako kasi I had that opportunity to really send my message to the world. And may mga international media na nandun. Medyo napansin naman nila. So, that's nice. I think, even yung sa mga encounters natin dito sa mga locals and sa mga residents dito, we always try to give our point of view on the handling of PRRD's case because we really think that it is unfair. For me, ito nga tingin ninyo may kasalanan si PRRD. O sige, walang problema kung yun ang pinaniniwalaan nyo. Okay? We can agree to disagree. But that is something that is going to be sorted out in a forum that is supposed to be fair. Okay? ICC is not fair. Yes. Okay? ICC it's not fair. And how PRRD was treated was not fair. No. Okay? So
Anong pinaglalaban yung justice at nandyan dapat si PRRD sa ICC? Correct. Kaya bang magpatakbo ng ICC ng fair trial? They can't. Mm. They can't. Sabi ko nga, the mere fact na hindi nirespeto ang karapatan ni PRRD under the 1987 Constitution, which, by the way, the Rome Statute also requires sarili nilang rules, hindi nila sinunod, and you expect that ICC would be able to run a fair trial? Yes. Of course not. Number 2, they have to show who's funding them. Mm. Ngayon, pag nakita namin na yung korte ninyo tumatakbo gamit ang perang neutral, saka ako magbibigay ng kaputahan sa inyo. Pero as long as you are not able to tell us where your money is coming from, how you are able to run the trial of PRRD, bullshit. Dalawang tao ninyo inassist ng mga tao ni Zaldico. Nagpadala ng mga gamit sa Den Haag at sa USA. At itong mga taong to, ang amo nila ay chairman ng very, very powerful Committee on Appropriation na si Zaldico. What are the ICC people doing with the employees of our committee chairman on appropriation? Diba? So, isipin namin walang perang involved dito. Pagkatapos yung 18 Marines na yan na nagsasabi na sila ay walang ginawa kundi mag-deliver ng pera na mali-maleta. Diba? So parang for me, this is really disgusting. And yung arte-arte ng mga ICC na they do not want to comment, you have lost moral ascendancy to judge other jurisdiction. Also, particularly that their member states actually removed the very prosecutor who put PRRD right now in the ICC. Voted by 82 countries to be removed. Diba? Completely irrelevant man yung kanyang reason why he was removed. By the way, the reason was alleged sexual misconduct. No, this is only one of the two filed separate. No, so the question is, if the ICC with its prosecutor prosecutes individual who committed high crimes such as crimes against humanity or whatnot, who prosecutes the prosecutor of the ICC or the institution in itself? May problema pala kayo sa sarili yung bako, bakit hindi nyo yan i-fix before? Ano nangyari ngayon? So all of the investigation as far as PRRD's case is concerned, it was built from the very beginning, anong tawag yan? On shaky ground. So mahirap yan. Dapat talaga, kahit nga interim relief, hindi mabigay-bigay sa 8-year-old person. So that to me is very telling, where is your sense of justice there? Diba? How can he in any way, shape, or form influence the proceeding, commit further crimes, or be a flight risk? Hindi na nga makalakad. 3 steps lang daw, matumba na. How many times na natumba sa loob? Nobody's talking about it. Correct. Nagka-bedsore na yung tao. By the way, mind you, ICC, this person is referred to as a living hero to really serious supporter of the man who actually changed their life, who changed the lives of their children. I think, meron akong parang nakalimutan nga na sabihin dun sa speech, which is I think is very, very important. And paulit-ulit ko itong sinasabi. Yung mga bumibisita, ako na-experience ko na I encountered a lot of supporters of PRRD na nasa bakasyon sila, tapos nung nalaman nila na nandyan si VP, they went out of their way and visit PRRD, ganyan. At meron pa yung mga iba na, hindi, ngayon lang kasi kami nakakuha ng bakasyon, kaya ngayon kami pupunta, and things like that. We've met a lot of Filipinos from Australia, US, Spain, Germany, Belgium, Norway, Milan, galing sa iba't ibang lugar, and they really go far and beyond para mag-effort at puntahan at ipakita yung support nila kay PRRD. Now, this might be something na i-dismiss na iba, mabuta sila, bakit siya turista, ganyan. No, you don't understand. Filipinos abroad are abroad because they are working. Okay? Their time, the OFW's time is precious. Okay? So, ngayon, yung mga kababayan po namin, kapag nasa abroad yan, yung oras nila para magbakasyon or whatsoever, pag-iisipan niya, magbabakasyon ba ako, mag-shift na lang ako, kunin ko na lang itong shift na, magtrabaho na lang ako, mag-racket na lang ako. Because time is an opportunity to earn for an OFW. But they go far and beyond. They go far and beyond. Thinking about their usual priorities, which is kumita ng pera, naglaan sila ng time para pumunta
sa Den Haag, ipakita ang suporta kay PRRD. Correct. Now, if that is not love, I don't know what I don't know what it is, is. Diba? Kasi Kasi para mag-transcend ka dun sa, hindi, okay lang kahit hindi mo na ako kumita ng pera ngayon, pero pupunta ako dun para magpakita ako ng suporta. It means the impact of PRRD's leadership in the life of that OFW is so profound that they can actually let go yung ilang araw na pwede silang kumita. And you know, some of the reasoning, sabi nila na, maliit na bagay lang to sa ginawa ni PRRD sa bayan at sa pamilya ko. Correct. Talaga. Yan ang concept Lagi yan, nila ano? sinasabi. Yeah, ikaw mas marami kang namit eh. Grabe. Sa point, may magsasabi pa yung FW na, alam mo ba, Alvin, yung anak ko ngayon, mabuti ng kalagayan niya. Before bangag yung anak ko, umiyak pa yan ha. Ako, hindi ko na ma-feel yung feelings kasi sa 1 year and 4 months ba naman na marinig ko yun na chika. So, parang naging bato ko na parang alam ko na i-handle yung emotion. Pero before iyak siya, iyak din ako. Ma'am, salamat ma'am. Ganyan pa yung chika namin. Even sa Ate Joey, may nagkwento nga, di ba, nung dati siyang, naalala mo nung nasa Iloilo tayo, yung lalaking mato na mato. Lalaki talaga siyang bihin. Di ba, tattoo. Tattoo siya, di ba? Humahagulgol. Because it was the same story that we are all hearing over and over again. Na binago ang buhay nila. Exactly. And why are they just dismissing this lived experiences ng isang tao? At sabi, drama lang naman ang bayaran. At saka I really hate talaga marinig ko yung sabihin yung drama na bayaran lang. Ano ba yung bayad ba yung pagpunta dyan? I-try nyo, bayad ba yung mga ganyan? I-try nyo kung magkano nila. Totoo lang, i-try. Hindi yan joke. The time, energy, and effort poured in to show support. I don't think it is something that you can just allow. Experience ang mismo ni Joey, pagpunta sa Duterte Street, it's not an easy journey. It's a sacrifice, guys. Naalala ko yung kwento. Sabi ko nga kay Alvin ba, nung isang araw na naglalakad kami, tapos napatingin ako kay Alvin ng good for 2 to 3 minutes kasi naglibalimping siya. Tapos nakatingin ako sa kanya, nare-realize ko ba, nag-sink in sa akin na, pucha, ako nga nagre-reklamo na ako dito na konting lamig. Naninigas na ako, tapos biglang init na naman. Tapos naranasan natin, di ba? Ay, di ko pa nararanasan. Pero naranasan ko yung lamig na lamig. Tapos ngayon, mainit na mainit. Yung ano rin pa yung consistently that you're gonna go there every day. Yun for yung almost 1 year. 1 year and 4 months. Hindi ko kaya yun. Ay, di ba napag-usapan din natin? Duterte tayo, pero putang ina, di ko kaya. Oo, ko si PRRD, pero putang ina, Alvin. Hindi ko kaya yun. Hindi talaga ma-realize. Gigising na emotions ng mga different people that you get to encounter. Believe kami sa'yo. Kasi alam mo, na-develop yung pagka-interpersonal skills ko dito. Kasi I need to handle different personalities, different queries. Yung iba medyo demanding, yung iba hindi. But that's the personalities you need to deal with, guys. And thank you. Thank you sa yung ginagawa. But at least ba, nakita ko. I think yung iba rin mga Pilipino rin na nandyan, na nagpapakita. Kasi marami rin mga Pilipino na based dito sa Den Haag. They show up. Sabi ko nga kanina dun sa mga nandun, sabi ko, ma'am, alam niyo, thank you very much na nag-show up kayo. Kasi ang tawag dito yung makikita ba ng mga Pilipino all over the world na merong nagpupunta sa street, na nagpapakita, nagpapahayag ng suporta, na hindi natin nakakalimutan si PRRD. It keeps us going diba? Ayun. So, maraming salamat. Lahat yung mga yung mga nagpapakita sa street, yung mga taga Den Haag, yung mga malapit sa Den Haag, yung naglalabas ng kanilang sariling pera, to cook for the people, to share little pagkain. Maraming salamat. True. Ito si Aries Targaryen, i-address ko lang yung concern niya. Sabi niya, what can you say po to the opposition leaders that are against Sara Duterte, like Risa Ontiveros and Leni Robredo po and the Pinklawan supporter? First and foremost, your question is wrong. Okay? Risa Ontiveros and Leni Robredo, they are not opposition leaders anymore. They are pro-administration. Okay? So ang opposition leader po ay si Sara Duterte. Okay? So mali-mali kayo. Alam nyo, ganitong ka-ipokritohan sa pag-frame ng question. Okay? Mali ito eh. Yung parang kitang-kita yung hindi kayo rooted sa katotohanan. Tinatawag niya pa opposition leader si Risa Ontiveros at si Leni Robredo. Naman! Huwag kayong magpapaloko sa mga politiko. Kung ganyan kasimpleng bagay, hindi nyo alam kung sino opposition at sino ang administrasyon. Diba? Something is wrong with you. Risa Ontiveros and Leni Robredo are both not opposition leaders. Pakisabi sa script leader na i-change na yan. Oo, baguhin nyo na yan. The true opposition now is Inday Sara Duterte. Vice President Sara Duterte. Nagkampi-kampi na nga kayong lahat versus the Duterte. Sabi nga ni VP, green at black na lang, including orange. Wala na, lahat na kayo except green. Sabi nila ni VP. Lahat sila nagkampi-kampi na except green. So it's actually Duterte versus all. Correct. Okay, so please, refrain
rephrase your question. And I think, ito Joey sa question na to, Mhm. sabi nila, what can you say about opposition leaders against Sara Duterte, Lisa Rivera's Klavan supporters? I think all of the individuals against kay VP, hindi yan sila nagagalit kay VP. Actually, natatakot yan sila. Correct. And you are afraid of something you know you cannot beat. Correct. Mm. Actually, doon nanggagaling yung yung pangdadaot kay VP, because if an election is to be held today, they stand no chance in beating Inday Sara Duterte. Ikaw, Jackie Claire, I swear to you, Oo. pag manalo yan, die, ang bot ni mo na, sabi na lang tayo, ano nangyari kay Madam Claire? Di ba na yung 1 billion case dahil ni, kasi sino nag-file yun? Di ba 1 billion mo na tayo? 1 billion ba yun? Hindi, 100 million pala. Kay Levistia. Bakit si Alvin ang sinisisi nila about sa Paxilica issue ni Hindi ko VP get Sara? yan. Any comment, Alvin? Sino kasi naninisi sa kanya? Hindi mo siya yung nagtanong. I think, kung sino man ang naninisi kay Alvin, ay kulang sa intelligence. Kasi di ba si Alvin yung nagtanong ng Paxilica? Joey yan, nagsabi Diba? na. Kulang sa intelligence eh, di ba? Bakit si Alvin? Si Alvin ba yung nagtanong? Tapos ako na naman yung gina-frame nila na ganito. Ano ba kayo guys? Saka tingin ko nagsalita na si VP. Si VP, Dahil na VP VP already, address addressed pa. na. Plus dyan sa mga yan, diba? Si VP na nagsabi. So parang feeling ko, Nagkapi lang ako ng dalawang. Gusto ko yung kanta. She knows. Correct. She knows. Ayun. She knows. Ito na lang, tanong ko si Pao, nakandito naman siya before. Si Joey actually. It is your first time, di ba, in Europe. Ano yung first impression mo nung ano ka ba, window seat? Window seat ka ba? Ano? Sa airplane? Sa airplane, hindi. Doon ako sa gitna kasi yung pinakamura. Tapos sabi niya, Hindi yung pinakamurang seat. Ay, yung sa gitna. sabi pa niya, naglalakbay ko sa sabi, muntik na ako, gusto ko paramdam ko, gusto ko kusapin ang katabi ko, dinalba ko talaga. Oo, busy ako. Hindi, kasi ang tanong ko sana, anong feeling mo makita mo yung mga bahay sa approach niya? Kasi So, nakita ko ng konti, nakita ko ganun ako. Kasi parang parang feeling pag gano'n ako, yung Mabalpitin. sabi na ko ng katabi ko, gano'n. Ayan, introvert. Ayan, nagkakaroon ka ng pwede anxiety. ka, ganito ka. Ako window ako eh. So, Makikita mo. Karay! Nagbay ng extra. Ano ba? Dali. Wala akong katabi. Swerte ka, pwede ka pala humiga. Ikaw na, Two friend. seats. Oo, wala akong katabi. Two seats akin, friend. Hayaan nyo na guys, okay lang kung may mag-comment man about dyan sa issue na yun. Let it go. Let it go. Fine, wala akong problema doon. Alam mo nakakatawa, Vin. Teka lang, may tanong dito. Isn't it illegal yung campaign this early? Risa been doing it so many times. Do not fuss about it. There's nothing illegal with it. So, hayaan nyo lang siya. Hindi mo mananalo yan kahit mag-campaign na siya. Exactly. Kaya 20 years before pag election mag-campaign, hindi siya Hindi mananalo. mananalo. Hayaan nyo lang. Makeup artist niya dapat i-change niya. Totoo, isa yan. Isa yan sa basis dapat. Kasi hindi pa tayo pala nakapagkwento nung pagdating niya. Hindi pa tayo Hindi pa, that's why I'm asking na. Alam mo, ano na. nung nagkita kami sa airport, akala mo 50 years kami hindi nagkita. Nagsigawan kami din. Talo-talo kaming dalawa. So, umeksena. Nag-picture ba kayo sa labas? Hindi kaya nga, so sobrang namin excited. Yung excitement. Hindi na. Alam mo saan ko siya ino na tinur? Sa Albert High. Nag-picture kayo sa airplane din sa Albert Time. Hindi na kami nakapicture. Ayun, tawang-tawa si Dang Moreno. 20 years before election, di pa rin mananalo. True. Hindi talaga. Ayun. Ay, maganda yung point ni Ma'am Amy Lund. Sabi niya, saan kinukuha ni Risa Ontiveros yung pera para dyan? Isn't it questionable? I mean, paano na lang yung kay Marcoleta? Kasi if she's starting to campaign now, sino nagpa-fund sa kanya? Ang problema kasi, syempre may office yan eh. Charge lang niya sa office, sabihin niya. Tapos under the guise of legitimate office activity, gano'n. Dapat ma-audit siya. Tsaka kasi, kung may dangal si Risa Ontiveros, Palabas niya BR niya. palabas niya yung niya. Yung kumbaga parang, kasi kung kunwari nag-ikot-ikot ka na ganyan, tapos Risa na yung yung EBAS mo dyan, hindi mo dapat yan i-charge sa opisina. Diba? Kasi nakakampanya ka na eh. I bet you lahat ng mga politiko, pag mag-request tayo sa AMLC at PIR, na ilabas lahat ng mga record nyo, I'm pretty sure sasabihin na, hindi yan pwede, ganyan. Lalong-lalo na ikaw, Bongbong Marcos. I challenge you. Ipalabas mo yung AMLAC at saka PIR. Di ba, friend, Hindi hindi mo na pwede. kaya mamali-malita na ang pera. Kaya, Kasi pagka pumasok yan sa bangko, ma-amlak sila. Kaya mamali-malita kaya hindi dadaan ng financial institution. Ganun. Kaya pag bumili ng mga Rolex, cash, friend. Pero I'm pretty sure, meron din silang mga bank transaction na Questionable. Oo. Pero totoo nga. Pero ako may malita, dalawang malita dito, guys. Ay, nakaresibo ko ng maleta. Correct! Yan nga, sasabihin ko, taka.
ako ng maleta mula kay Daryl Yap. O, di ba? Ang ganda ng maleta niya. Direk Daryl Yap, Baka maraming naman. salamat sa maleta ko. Kaibigan mo rin naman kami direct. Direct ko, ito, pendo. Don't worry. Direct ko. Kahit yung luma ko na lang yung akin. Manghingi na kayo ngayon. Manghingi na kayo ngayon after 2 years. Ay, at least after 2 years, ha? Darating naman. Pero Baka after 2 message years. mo tayo. Ito, message. Manawagan na kayo kay Direk Daryl Yap Kahit yung luma mo na lang ang akin. na maleta. Hindi iram direct yung ano talaga, yung bigay. Oo. Oo. Maletang walang laman. O, ito lang. Walang Maleta lang laman. talaga. Yung maleta Diba? lang. Kahit medyo gamit na siya, pero okay lang sa akin. Kasi alam ko naman, pag ginagamit na, ibig sabihin nakarating na to sa iba't ibang lugar. Correct. And you feel honored. Correct! Exactly, yung mga ganon. Yung ano, yung malaki be, yung Huwag naman yung malaki. yung malaki. Ay, yung talaga. Yung Kagaya lang. pag-carry on kit. Cute lang. Ayaw ko na yung malaki masyado kasi baka hindi ko naman sa uli. Oo. Ayun. Thank you, Direk. Ikaw na pa. Ikaw na. Manawagan ka na kay Direk. Direk. Best acting performance. Sa mga oras na ito. Wilson, bigay ka lang. Sa mga oras na ito. Nalalo. Huwag ka din lumama muna. Seryoso, serious mode muna tayo. Mahal kong Daria. Ilang taon ako is kinarimuwa. Nanghiram na ako at lahat. Ikaw lang ang pag-asa. Ikaw lang ang pag-asa. Direk Karimowa. Hindi na talaga makabili. Ito na, medyo mo na. Ngayon lang tanong ko kami din. Ayun. Ayan. Maghintay lang kayo after 2 years. Darating rin yan. At least darating. Oh, love you, Direk. Love you, In Direk. fairness, In Salamat. fairness. Oo. Hindi mo Ayun. umalit na dapat. Tumutupad naman yun sa pangako. Mm. Hindi lang natin alam kung kailan, pero tumutupad. Diba? Oh, at least Yun ang importante. Correct, Direk. Ayan. Parang yung sa my day niya, nakailang ano yun. Yung, Yung, ano yung maleta na, binigyan niya sa'yo, yung maleta na dalawa? Binili niya ba yun? hindi, si director kasi siya ng Rimowa. ng Rimowa. So, syempre, pag kami mga shoot, ganyan, you know, add the perks of ganyan. Ayun, so, kaya marami siyang Rimowa. Pwede kami maging talent, ha? Kami ipapasok sa maleta. Ayun. Now ko lang po nakikita ng mga vloggers na wala man lang pagnati sa mga comments. Ano pagnati yan? Ano pagnati? Pagbati sa mga nagko-comment? sa mga nagko-comment. Ayan na, Ray, binabati ka namin. Ayan. Binabati ka na namin at ang iyong caps lock. Ayan. Ayun.